Wala pang alas 6 ng umaga, umalis na nga kami ni Papa dahil ilang araw niya na nga akong kinukulit. Asikasuhin na nga daw namin ang SSS niya dahil 60 years old na nga ni. Binabalang kami bago lumiko pa SM Lipa. Wala kaming kain nung umalis sa bahay kaya pagdating nga dito sa may Lipa, eto at umorder na lang ako ng take out at doon na nga lang namin kakainin para in case na mahaba ang pila. At least medyo mauna-una naman kami. So ayan na nga pala yung mga pinag-order namin, yung breakfast meal lang naman and malapit na rin naman dito yung SSS. So bali isang sakay lang naman ang ginawa namin. Pero kasi 30 to 40 minutes ang biyahe nung isang sakay na yun. Kaya tinatamad talaga akong pumunta ng Lipa dahil medyo malayo nga. Kahit na gusto ko na mag-mall, tinitiis namin. Naka-priority lane naman si Papa sa pila dahil senior na nga. Pero ang dami kasi niyang inasikaso, update ng phone number, address, tapos chinek yung record ng contribution niya. So around 11 AM na kami natapos and nilakad na lang namin papuntang SM Lipa. Nangako kasi ako sa mga bagets na bibilang ko na lang sila ng pasalubong, wag nang sumama kasi ang hassle ng biyahe. So syempre nandito na rin kami sa SM, hahanap na rin ako ng cotton na underwear nila, pandagdag, pang school na rin nila. And meron naman ako nakikita ang mga boy leg. Gusto ko kasi yung boy leg na panty nila kasi madalas ayaw nila nagsusuot ng pajama, ng shorts. Siguro gusto nila presko lang kaya boy leg na panty yung binili ko. 34299. So bumili ako ng dalawang set and meron din pala dito mga tindang uniform, but of course mas mahal dito. So ayan na nga pala yung napili ko at babayaran na namin ito. Wala naman kaming ibang kailangan bilhin. Ito lang talaga dahil gusto ko talaga kahit hindi naman kailangan mabilhan sila ng bagong underwear. And itong mga bag na to sobrang gaganda ng quality and for sure nandito yung mga anak ko magkakandara pa sila magpabili niyan. But nar school bag ng mga bagets na sponsor ng Mami Granny nila, yung school shoes at boots ni Pinky sponsor pa ng ninang Eds niya. So sobrang konti na lang yung mga kailangan naming idagdag pa and hindi rin kami nagtagal doon dahil parang napagod talaga ako kakaasikaso doon sa SSS nga ni Papa. Umuwi na lang kami. Tuwang-tuwa rin talaga yung mga bagets dun sa pasalubong namin ng mga snacks at saka mga bagong boy leg. And eto nga pala kinahaponan, may dumating na parcel sa amin. In order to ni Ate Hen para sa mga bagets. Meron silang luto-lutuan na pang grill, pang barbecue. Wow! I love it. You like my cookie? Dahan-dahan lang kasi maglagay ng cumin. Anak ko. Tawa ng tawa. So kanina, di ba nasa SM Lipa nga, ngayon na lang ulit nakapag-mall, may Starbucks. Talagang ilang buwan na akong hindi nakakapag-Starbucks. Sabi ko gusto ko talagang kumain sa Starbucks. Kaso si Papa kinokontra ako, Ning, mahal. Ang akin lang naman, minsan ko na lang i-treat yung sarili ko sa gusto ko talaga. So, ayun na nga, hindi natuloy. Kaya nung pagka-uwi, sabi ko, love, magpunta tayo ng cafe. Kung ano na lang yung malapit dito. Pero kasi, iba talaga kapag doon ako sa gusto kong kainan. Alam mo yun, pero carry na, at least this time, kasama ko nga yung mag-aama ko. Understandable naman kasi sobrang matipid, frugal talaga si Papa. Ako naman kasi basta sa pagkain, ayokong i-deprive yung sarili ko. Kung meron naman, pwedeng ipambili. At saka ilang buwan na ako nagtitiis, talagang iniiwasan kong mag-SB. Kahit itong hindi pa kami nakakalipat dito. Na-appreciate ko talaga yung tiles dito sa nakainan namin. Ang ganda pala nung ganong style ng tiles. And kinabukasan na nga pala ito, nagluto na si Pinggoy ng almusal namin. Fried rice, sunny side egg, and meron pa ditong corn beef. Talagang nag-request ako sa kanya ng heavy breakfast kasi meron kaming pupuntahang orientation. And pagdating nga namin dito sa school ni Pinky, ayun, naglinis agad si Pinggoy sa may hand washing area. And eto nga pala yung itsura ng school na papasukan ni Pinky. Eto yung elementary school nila. Sobrang chill ng vibes talaga dito sa school niya kasi yung dati niyang school matataas, ang dami-daming estudyante, talagang medyo crowded ang atake. Pero dito parang ang luwag, walang second or third floor. So anyway, pagkatapos nga ng mga higit 3 hours sa orientation yata yun, bumili lang kami ng ulam ni Pinggoy dahil hindi na nga siya nakapagluto. And ako naman, nagtry na ako magplansya ng buhok ko kasi meron ako mga kailangang i-fill na trabaho. Kapag mga ganitong paid ko lang, syempre asikasuhin niya dahil money is life. Namamahalan kasi ako magpariband pa. Nagka-canvas ako dito. Mga
3,500 to 4,000, meron mga 3,000. Eh, ang iksi-iksi ng buhok ko, sabi ko, you know what, sa init ng panahon ngayon, magpo-ponytail lang ako. Then, kapag I think kailangan ko talaga ng straight na buhok, tsagain ko na lang magplansya talaga. So, anyway, paiba-iba nga pala ako ng pwesto dito sa bahay na mapag-filman. And kanina, habang nandun kami sa orientation, dala na rin ako ng pen, ng papel, para ma-take note ko nga yung mga script ko, yung mga pointers na kailangan ko sabihin dito sa content na ginagawa ko. And ito nga palang dress na suot ko, bigay yan ng mami ni Pinggoy noon pa. And don't worry, wala akong masisilip dyan dahil naka-cycling shorts pa nga ni ako. Tapos, ang dami ko pang iniisip ng mga oras na to kasi after nga dito sa trabahong to, syempre, edit ko pa siya, sa-submit, mag-aantay ng approval. Tapos, kailangan pa naming mamalengke kasi nung araw na to, yun yung market day. Kapag market day, mas mura nga yung mga tinda sa palengke. So, hinahabol namin ni Pinggoy na maabutan namin siya. So, ayan nga. At for the film na lang muna talaga ang mga recently, diba, nag-start na nga ako magre-request talaga ng mga bonggang products. And ang dami ko talaga mga pending deliverables pa. And hopefully talaga matapos ko na lahat sila para makarelax-relax na nga ulit ang mamshi nyo. Huwag kalimutang tumutok sa in fairness din talaga dito sa phone case na ginagamit ko sa cellphone ko. Yun lang talaga yung trusted na phone case pagdating sa mansanas na phone. Dahil kahit nalalaglag nga siya from time to time, talagang safe, secured talaga yung phone ko. So, nabili ko lang siya sa Orange App, I think mga 300 pesos. So, anyway, eto nga pala yung bibit-bitin namin ni Pinggo, yung aming pinaka maaasahang trolley at etong binigay na ice box sa amin ni Francis. So, nagbitbit na rin ako ng eco bag. Tapos, nasa tricycle kami ni Pinggoy. Gawa ng sobrang bibilis ka kasi ng mga patakbo dito ng tricycle. Kaya hindi ubra yung mga e-bike. So, ayan, bigla na lang hinangin yung takip ng ice box. Buti na lang talaga. Nabalikan pa namin at hindi pa nasagasan or nadaanan ng mga kotse. So anyway, ito na nga pala yung itsura sa may market day. And sabi kasi nila kapag hapon, kung kailan pa uwi na nga yung mga nagtitinda dito, mas mura mo pa daw mabibili. So this time, nagka-canvas na rin ako kasi yung iba like sa sibuyas, 90 yung kilo, may 80 yung kilo. So naghanap pa kami ng mas mura pa talaga. Kasi before, like nung unang punta namin dito, kung ano yung una makita, ay ito na lang ganyan-ganyan. So ngayon, may time na kaming makapag-canvas. Ini-enjoy talaga namin ni Pinggoy yung ganto. Yung simpleng punta ng grocery, palengke, yun na talaga yung isa sa mga bonding na talaga na-enjoy namin ni Pinggoy. So, ang mga bibilhin nga pala namin dito, syempre yung mga kakailanganan namin. Hopefully, umabot siya ng 1 linggo dahil medyo madami-dami nga kami sa bahay. Ilang adult ba? 1, 2, 3, 4, 5. 5 adult and 2 kids. So, mura naman yung mga tinda dito. So, kahit papano, talagang makakatipid ka pa rin compared kung bibili kami araw-araw sa mga talipapa. Ganyan. So, nag-alat ako dito ng 4,000 para sa pamalengke namin. Kasama na doon yung mga karne, isda, kung ano mang pangsahog. Then, pagdating naman sa grocery, kasi meron pa kaming ilang mga kulang, mga mantika, mga toyo, suka, ganyan. Mag-aalat lang kami ng 2,500. So, hopefully, mapagkasya namin yun ng 1 linggo. Meron kayo may creamer? Wala, marami. Magkano? 10 isa. Isa rin ito sa mga nilook forward namin ni Pinggoy. Yung masubukan ngayon, naglalako ng kaping barako. 10 piso lang to. And bihira ako maka-appreciate na may init na kape. Dahil ayoko nga na may init na drinks, pero sobrang nasarapan ako sa kape na nilalako ni Kuya. Promise talaga, parang bitin nga sa akin yung isang cup. And bumili na rin ulit kami ng pandagdag na halaman na itatanim namin. Repolyo naman yung binili namin. Kapag market day, ganito yung itsura sa may labas. Mas marami talaga mga nagtitinda. And ito yung nilook forward ng mga anak kong pasalubong, yung Oreo Japanese cake. Umorder na kami ng 10 piraso para sa kanila. Then, nadaanan namin yung nagtitinda ng dried fish dito. Bumili kami ng 1 guhit na danggit, 1 guhit na squid, tsaka dilis. Namali pa nga ako ng bili ng dilis kasi ang gusto pala ni Papa na dilis, yung maliliit. Yung danggit, 150 din yata. Tapos, yung dilis ang pinakamura, 50 pesos. Kaso nga, ayaw ni Papa dahil malalaki nga. Iban nga pala doon sa, repolyo
repolyo na itatanim namin, bumili rin kami ng loam soil. And buti na lang din talaga nagbibit pa ako ng mga extra na eco bag. So, ayun nga, nagkasya naman lahat doon sa aming daladalang trolley. And si Pinggoy na ngayon pumasok dito sa may looban para bumili ng ilang mga karne, ng bangus. Ito kasi bangus, paborito to ng daddy niya. Lalo kapag nilalagyan ng mantika. Malamang! Kapag nilalagyan ng asin, ng paminta, ganon. And sobrang helpful pala ng ganitong ice box dahil ayan, hindi natutulo-tulo yung mga dugo-dugo usually ng mga karne kung saan-saan dahil nandyan na nga siya. Thank you very much, Francis, sa paalog na ice box. Sobrang nagagamit namin dito. And meron kami nadaanan dito na maliit na grocery. So, hindi na sumama si Pinggoy. Doon na lang daw siya sa labas dahil ang dami nga niyang bit-bit. Ako na lang yung pumasok dito. Nagbilin kasi si Papa ng mga paborito niyang delata. Mackerel, sardinas, tapos yung iba pang kailangan namin like shampoo. Wala na kaming shampoo. Bumili na ako ng isang malaking Head and Shoulders kasi so far wala nang balakubak ang Momshi at ayoko na magkaroon pa ulit ha. And etong Palmolive, paborito namang shampoo ni Pinggoy yun. So, share na lahat kami doon sa mga shampoo na yan. And etong detergent na powder, yan kasi yung ginagamit ko sa basahan sa sa kusina. Tapos kapag naglilinis ng CR, detergent powder and color safe or bleach ang kailangan ko doon. Then yung iba pa namin kailangan dito like antibacterial. So gusto ko kasi kahit paano may mga extra na kaming ganyan para pag nagkaubusan, meron na kaming makukuha, hindi na maghahagilap or magpapabili pa sa tindahan. Alam mo yon, feeling ko rin magkakaroon na ako anytime soon. So bumili na rin pala ako ng napkin. Ang nakakaloka kasi meron pa talaga ako isang balat na napkin sa CR. For some reason nalaglag siya doon sa sink. Tapos nung kukunin ko na hala, puno na ng tubig. Babad na sa tubig yung isang pack ng napkin ko dahil meron akong magaling na bagets na pinaglaruan lang naman yung isang pack ng napkin. Nanginayang kasi ako. Mahilig din sa kape yung mga kasama ko sa bahay. So bumili lang ako ng pandagdag since meron pa naman kami doon at saka ilang pang refill. And I think para sa suka, toyo kasi mas marami na nga yung kakailanganin namin. Especially suka dahil even sa mga sinaing na kanin, nagpapatak ng suka si Pinggoy. So naisip ko yung ganitong malalaki na lang ang bilhin. Tapos dagdag tayo ng ketchup and yung ganitong mantika. Kasi nakabil kami ng mantika na yung parang 1.5. Basta parang iba talaga yung dating niya or siguro hindi lang kami na tsempohan ng maayos na ganong mantika nung nakabili kami one time. Bago kami umalis, nagpaalam na talaga kami kay Kowa na alis nga kami, punta kami ng palengke at hindi na namin siya isasama. Pero okay lang naman daw sa kanya. Basta sabi nga namin, dadalhan namin siya ng pasalubong. At saka nandito kasi lolo niya, mami, granny, andyan pa si papa. So hindi rin talaga siya maboboard. And yung ate niya, so pagdating nga namin, ang binungad agad namin sa mga bagets, yung Japanese pancake na request nila, ayun, tuwang-tuwa. Kahapon meron kaming napuntahan, tapos umorder nga ng drink si Pinky. Inuwi ko yung lagan kasi pili ko mapapakinabangan pa. Tapos yung iba naman dito na lang sa Ziploc. Sabi kasi nung tindera, basta ilagay ko daw sa ref, hindi siya agad-agad masisira. So para lang hindi umalingasaw yung amoy ng dried fish, ziniplock ko siya. So nakakatuwa lang din makita na kahit papano may stocks kami dito. Kasi alam mo na nandun kami sa Pasita, bihira kami magkaroon ng ganyang kadaming stocks sa mga kamatis. Siyempre mahal talaga. Mahal talaga mamalengke doon. Meron pa nga ako nabasang comment na, ay, doon ka sa Pasita mamalengke, medyo mahal talaga doon. And sa amin naman, yun kasi yung pinakamalapit. So kaya doon kami madalas namimili. And dito, tinitake advantage talaga namin yung market day na tinatawag nga nila once a week kasi mas mura talaga yung bilihin. So makakabili ka na mas marami. And eto na yung strip light. So finally, naikabit ko na nga. Dito ko muna siya inilagay. Madali lang naman siyang tanggalin. Kinabit ko lang talaga siya dyan sa rehas na bakod para lumiwaliwanag. And I think kung mas mahaba pang ang strip light, kayang-kaya niyang mapaliwanag yung kabuuang dito sa area nga. But for now, okay na muna yan. And kapag gabi nga pala bago matulog, inaangat ko yung mga duyan namin. So medyo mas malaki na talaga yung space dito. Kasi kanina, nagligpit din kami dito ni Papa. Tinabi namin yung ibang mga gamit para mas malawak nga dyan sa may covered court. And ganda rin talaga ako dito. How I wish mas mahaba pa yan para mas malaking area yung maliwanagan niya. And hindi rin naman siya
sinasaksak. So, tipid sa kuryente. So, bago pa man din ako matulog, nag-shower na muna ako. Pero bago pa ako nakapag-shower, naglinis na muna ako ng CR. And usually talaga mga 2 to 3 times a week ako kung maglinis. Pero kasi sa toilet seat, kailangan everyday ko talaga siyang nakukuskus. Dahil syempre marami nga kami dito. And ayoko rin ng amoy mapanghi na CR. Merong ilang leaks kasi dito sa loob ng banyo. Like sa ilalim ng sink, sa ilalim ng toilet. So, tinanggal ko na yung rubber mat kasi nai-stuck yung tubig doon gawa ng mga leaks. Para mapanatiling dry na rin yung floor namin, gumagamit ako ng ganitong squeeze mop and sobrang effective nitong magpatuyo talaga ng sahig namin kasi hindi pwedeng basa dito gawa na may mga senior tapos meron pang mga bagets na gumagamit ng banyo.